Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World! Ngayon po ay araw ng Miyerkules at 3 ng Desyembre taong 2014. Simula na po ng pagbabago. Simula ng pagtaha sa tuwid na landas. At samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa gabi. Ako po si Snow Badwa. Siyempre sa amin kayo na susunod sa mga balita. Nilalam namin na kahit sa dyaryo, itong yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Sioson. At ito po ang Inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Dalawang Emirates billionaire handang tumulong sa pagsasakatuparan ng mega bout ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Retired power forward Nelson Asaitono ikinalungkot ang muling pagkakasnab sa kanya sa listahan ng 40 greatest PBA players. Legendary cager Richard Hamilton naniniwalang may potensyal si Kobe Paras na maging NBA player. Philippine women's volleyball team doble kahit sa ensayo para sa pagsabak sa Southeast Asian Games sa susunod na taon. Team Philippines kumulekta na ng 4 na gold medals sa 6 ASEAN School Games sa Marikina City. Denver Nuggets swingman Aaron Aflalo kinastigo ng National Basketball Association o NBA. Manchester United Red Devils nagsalansa ng 4 na magkakadikit na panalo sa Premier League. At top Austrian hitter Yvonne Meyers-Berger magbabalik aksyon sa Australian Tennis Open sa susunod na buwan. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po natitinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Sa boxing, dalawang mayamang Emirates ang handa pong tumulong para matuloy ang ikinakasang mega bout ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. At hindi po basta-basta ang pangunang halaga na ihahatag nila dahil ito po ay aabot sa $200 milyong. Ang kabuang detalye ihahatid ni Mr. Rick Yap Santos ng Sports Radio 918. Isang malaking kumpanya mula sa Middle East ang handang maghatag ng $200 milyon na seed money. May sakatuparan lamang ang Titanic clash ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Base sa ulat, nagsasanib puwersa di umano ngayon ang 2 billionaire Emirates na sina Prince Amir at veteran boxing executive Akbar Muhammad para mahimok si Mayweather na sagupain na si Pacquiao. Sa mensaheng inilabas ni Muhammad, willing umano silang magpaluwal ng malaking halaga. Matuloy lamang ang match-up na pinaka-aabangan ng lahat. Sa panayam ng PTV Sports, tinawag ni Sports Radio boxing commentator Renato Lirio na landmark development sa negosasyon ang alok ng dalawang mayamang Emirates. Oo, malaking push yan kasi mag-iisip din naman kung ikaw si Manny, kung ikaw si Floyd, ba malaking pera yan. In other words, meron silang anong tawag nito, meron silang fullback position at a fullback position. Yan ang next doon sa HBO Showtime combine, yung ganyan kalaking pera. Sakaling magkasundo sa negosasyon sa Abril o Mayo ng susunod na taon, maaaring maganap ang salpukan sa ibabaw ng ring ni Pacquiao at Mayweather. Para sa PTV Sports, Ricky Yap Santos, Sports Radio 918. Sa basketball, pinangungunahan ni two-time league MVP James Yap ang listahan ng 15 manlalaro na nadagdag sa 40 greatest PBA players. May report si Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Pinangalanan na ang 40 greatest PBA players. Sa deliberasyon ng 9-man selection committee na pinamunuan ni PBA legends Robert Jaworski at Freddie Webb, lumabas na nadagdag sa listahan ng nauna ng 25 greatest cagers sina former PBA MVPs James Yap, Danny Ildefonso, Asi Taulava, Willie Miller, Eric Menk,
Kelly Williams, JJ Helterbrand, Jimmy Alapag, Mark Cagiwa at Arwin Santos. Dinaan naman sa botohan ang natitirang 5 slots kung saan pumasok sina Kirby Raimundo, Mark Pingris, Chito Laisaga, Jason Castro at Marlu Aquino. Wala. Panay mga bago lahat ito eh. Meaning, they've only been playing for the past maybe 10 years. Yun na yung mga naging MVP yan eh, no? Wow. Ang 40 greatest PBA players ay bibigyan ng parangal sa isang engrandeng seremonya sa darating na Abril, kaalinsabay ng pagdiriwang ng 40th year anniversary ng Asia's first Play for Pay League. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa kaugnay na ulat, muli namang nadiskarel ang pangarap ni retired power forward Nelson Aceitono na mapasama sa listahan ng mga greatest PBA cadres. Ano ang kanyang reaksyon? Alamin natin sa pagbabalik ni Ms. Ria Arevalo. Labis na ikinalungkot ni retired PBA power forward Nelson Aceitono ang muling pagkakasnab sa kanya sa listahan ng greatest players ng liga. Unang naitsapwera noong taong 2000, hindi pa rin napasama sa pinakabagong talaan ang San Teodoro Mindoro Oriental Pride. Itigan nila sa stats. Kaya nga, diba? Tingnan nila sa record na matagal din ako naglaro. All 17 years din ako naglaro, pare. Oo nga. Nalalaki pa ba naman yung stats nila sa akin? Oo nga. Pero inamin ni Aceitono na nasanay na siyang mabigo, buhat ng talunin siya ni San Miguel Beer Hotshot Ato Agustin sa labanan para sa PBA MVP Award noong 1992. One time lang ako nag-expect ng MVP dati. Nung kalabang ko si Ato Agustin na talaga namang dapat ako yun. Oh. First ko yun, unang-una kong candidate ng MVP yun. So, after nun, pare, pag lumalaban ako ng MVP, wala na lang. Si Aceitono ang isa sa pinaka-workhorse players noong dekada 90, kung saan pumanglima siya sa all-time scoring list sa kanyang nalikom na 12,268 points. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Nakabalik na sa winning form ang Meralco Bolts sa elimination round ng PBA Philippine Cup. Kanina ay tinuldukan ng Norman Black mentored squad ang kanilang 2-game losing skid matapos at dominahin nila ang expansion team na Kia Sorrento 99-93. Si guard Jared Dillinger ang kanahirang na blessed player of the game sa kanyang total output at 25 points at 7 rebounds. Dahil sa panalo, nag-improve ang record ng Meralco sa 5 wins and 5 losses habang nasadlak naman sa 9-game losing skid ang Kia. Samantala sa mga oras na ito ay nagbabangga ng defending champion Pure Food Star Hotshots at Talk and Text Tropang Texters. Target ng Pure Food sa larong ito na mapalakas ang kanilang tsansa na makakuha ng twice to beat advantage sa playoffs habang tinutugis naman ng Talk and Text ang isa sa 2 outright semi-finals berth. Samantalang masasabing nakabawi naman mula sa malamyang performance sa mga nakalipas na laro si Barangay Ginebra San Miguel veteran point guard L.A. Tenorio. Ito'y matapos sa pamunuan niya ang Ginebra tungkol sa pag-ani ng 101-92 win kontra Alaska Aces kagabi. May report si PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Inuulan man ng batiko si L.A. Tenorio, kumpiyansa pa din si Ginebra head coach Jeffrey Carriazo sa kakayahan ng kanyang starting point guard. Ito naman ang pinatunayan ni Tenorio nang pamunuan niya ang Ginebra sa isang 101-92 victory kontra Alaska Aces sa kanilang PBA Philippine Cup face-off Martes ng gabi sa MOA Arena. Papasok ng laro ay 6 points lamang ang average ni Tenorio, kaya naman hindi maiwasan ng ibang Ginebra fanatics na questionin ang laro ng national team mainstay. Laban sa Alaska, isang all-around game ang pinamalas ni Tenorio nang magtala ito ng 22 points, 2 rebounds at 4 assists para pangalanang best player of the game. He's running our offense and he's getting guys shots. So, I wasn't too worried about him not taking too many shots. He was getting shots for other people. What was happening was they were just missing. So I think LA's next level is just knowing that, yes, you're the initiator and you're the distributor, but to know when your teammates are struggling, that's when you also take over. Dahil sa panalo,
ay lumaki ang tsansa ng Gin Kings na pumasok sa top 6 na may insentibong twice to beat advantage. Ngunit kinakailangan nilang talunin ang rain or shine Elasto Painters sa huling schedule ng kanilang elimination round campaign. Para sa telebisyon ng bayan, Dennis Principe, PTV Sports. Sa PBA pa rin, kumpiyansa si Rain or Shine Elasto Painters hotshot Jeff Chan. Napapapasa kamay nila ang isa sa dalawang outright semifinals berth sa PBA Philippine Cup. Ito'y dahil patuloy ang pagtaas ng kanilang performance sa elimination round ng season opening tournament. Narito ang report ni Ms. Ana Camoviñas. Nag-struggle sa unang bahagi ng PBA Philippine Cup, naniniwala si Rain or Shine Elasto Painters sa strict shooter Jeff Chan na ngayon pa lamang nagpipik ang kanilang team. Ito'y kasunod ng pagratsyada nila ng 5 magkakadikit na panalo sa season opening tournament. So far, tingin ko yung pag-pick namin ngayon So sa parang sakto Kung kailan patapos yung LMC, yun yung mga importanteng games Samantala, tiniyak naman ni Chan na makakasama na siya ng Rain or Shine sa match-up kontra Alaska Aces sa Biyernes matapos na lumiban siya sa laban kontra Pure Food Star Hotshots noong linggo dahil sa trangkaso. Hindi, nagkasakit ako, trangkaso. Trangkaso. Oo. So ilang araw ka na sick bay? 5. Okay, pero ngayon okay na. Okay na ako. Alaska. Lalaro ka na next year? Alaska, okay na ako. Sa ngayon ay nasa 2nd pwesto sa standings ang Rain or Shine, 1 full game sa likuran ng solo leader na San Miguel Beermen. Para sa PTV Sports, Ann Camoviñas, Sports Radio 918. At lipat po tayo sa volleyball. Determinado po ang Philippine Women's Volleyball Team na magparamdam ng lakas sa kanilang pagbabalik aksyon sa Southeast Asian Games sa susunod na taon. Lumiban ng 10 taon, muli pong hahataw ang mga National Volleyball sa 28th edition ng Biennial Regional Sports Fest. May report si Ms. Arian Malyare. Hindi nagpapatinag sa preparasyon para sa pagsabak sa Southeast Asian Games sa susunod na taon ang Philippine Women's Volleyball Team. Ito'y kahit pa nababalot ng kontrobersya ang liderato ng Philippine Volleyball Federation o PVF. 2 set of officers ang pumapapel ngayon bilang pinuno ng federasyon. Pero pareho naman silang hindi kinikilala ng Philippine Olympic Committee o POC. Kaya't hiling ng mga national volleyballs, sana'y magtulungan na lamang ang lahat para lalo pang umangat ang kalidad ng volleyball sa bansa. Kasi tagal mo na buong kailan po kami doon na nangyari yung mga issue. Kung sabi sa atin naman lahat naman lang natin yung volleyball, bakit hindi na lang po tayo magpuluhan? Sabi natin pala kasi, iyakan natin yung volleyball. Kung ano naman po yung totoo, yun naman din po yung mechanics. Tapos ngayon, nabuo na. Parang tingin ko, wala naman talagang problema kung totoo siya. As in, hindi nga sasabi ko parang itong political thing, parang sayang sa oras. This one, we don't need it. It's not necessary for sports. Bakit biglang may outside force na parang sinasabi na sila yung dapat mamahala? And ngayon lang natin na-achieve to. Ngayon lang tayo ka-united and sisirain pa natin. Parang nakakalungkot naman on our part. Huling lumahok sa SEA Games noong 2005. Muling hahataw sa biennial meet sa kauna-unahang pagkakataon sa susunod na taon ang mga national volleyballs. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Sa cycling, aminado ang pamunuan ng Road Bike Philippine Cycling Club na naharap sila sa mabigat na pagsubok sa kampanya sa Tour of Sharjah sa Dubai, UAE. Ito'y dahil bukod sa malalakas ang mga European at Asian riders na kanilang nakasabayan, nanibago din sila sa kakaibang klima sa Dubai. Narito ang report ni Ms. Golda Tabid Gorospe. Tila nanibago at hindi nakakuha ng tamang forma ang Road Bike Philippines sa katatapos na kampanya sa Tour of Sharjah sa Dubai, UAE. Ayon kay team founder Engineer Bong Sual, malayong weather conditions sa Middle East kumpara dito sa bansa, kaya't nahirapan silang maisakatuparan ng asam na podium finish sa 4-day bikeathon.
first time na nagkaroon sila ng ganitong yung headwind, sidewind, talaga napakahirap, napakalakas. Biro mo, tumatakbo lang sila ng 14 kilometers per hour. 14 patag yun. Patag yun. So talagang lahat nag-suffer. Ang magagaling talaga yung talagang taga Dubai na yung nag-champion. Pero kung may magandang naidulot ang pagpedal sa Dubai Bike Fest, ito ani Suwalay ang karagdagang experience na nakamit ng kanyang mga riders. Masaya ako dahil na-experience namin na yung ganong kahirap na laro. Pero sabi ko nga, pag babalik namin, may experience ang mga bata makaka-recover. Sa ngayon ay tumanggap na ng imbitasyon mula sa mga organizers ng 2015 Tour of Dubai, ang Road Bike Philippines ang nag-iisang continental team ng bansa. Para sa PTV Sports, Golda Tabid Crospe, Telebisyon ng Bayan. Unang sakit pa lamang po yan ang mga sports update na aming ihahatid sa inyo. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin ang aming mga sports balita sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. At nagbabalik po ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa. Kami po ang PTV Sports. 3 gold medals po ang nadagdag sa koleksyon ng Team Philippines sa ikatlong araw ng aksyon sa 6th ASEAN School Games sa Marikina City. Pinagarian po ni Joshua Patalud ang Boys' Javelin Throw event sa kanyang best attempt na 59.45 meters. Tumapos sa runner-up naman si Jolly Bin Omar ng Malaysia habang si Chun Soon Koon ng Singapore ang kumumpleto sa podium. Ang dalawa pang gold medals ng bansa ay courtesy naman ni Wushu Bets Allison Ken Omengan at Agatha Wong. Nauna rito nakapagsubi po ng unang gintong medalya para sa Pilipinas si shotput bet Brian Pacheco noong isang araw. Ang 2014 ASEAN School Games ay opisyal na binuksan noong linggo at magwawakas sa araw ng Biyernes. Sa basketball, tunay na humanga sa basketball skills ni Pinoy High Flying Guard Kobe Paras, si NBA legend Richard Hamilton. Sa panonood ng video, kumbinsido si Hamilton na may potensyal na makapasok sa NBA ang anak ni legendary PBA cager Benji Paras. Narito ang report ni Ms. Arian Malyare. Naniniwala si former Detroit Pistons superstar Richard Hamilton na may potensyal si Kobe Paras na maging first ever Philippine-raised NBA cager. Sa press conference ng NBA Cares, inamin ni Hamilton na humanga siya sa mga videos ni Paras na napanood niya. The gifts that he have now, definitely sky is the limit for him. Getting to the NBA is definitely a tough task. But the tools that he has now, I feel as though if he keeps working at it, anything's possible. Naniniwala rin si Hamilton na magandang exposure para kay Paras ang pagkaka-acquire sa kanya ng UCLA Bruins. You got an opportunity to go to UCLA. It's a great program there, and to better his game. And after that, anything's possible. Si Hamilton ay nasa bansa upang pamunuan ang ilang proyekto para sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda sa Ormoc, Leyte. Ito'y bukod pa sa ilang serye ng basketball clinic na isasagawa niya dito sa Maynila. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Sa basketball pa rin, halos planchado na po ang lahat para sa pagdaraos ng First Pilipinas Legends Cup sa Marso ng susunod na taon. Mga dating PBA stars at mga private groups ang inaasahan pong magpapartisipa sa liga na pangangasiwaan ni legendary cager Chito Loizaga. Nagbabalik si Ms. Arian Malyare. Muling masisilayan ng mga fans ang angking galing sa hardcourt ng kanilang mga iniidolong former PBA players. Ito'y sa ikinakasang Pilipinas Legends Cup sa susunod na taon. Sa panayam ng PTV Sports, naniniwala si League Commissioner Chito Loizaga na makakatulong ang basketball para mapalawak ang disaster awareness at preparedness ng bawat individual. To use a basketball venue where we can perhaps accommodate a couple of thousands people watching and captured yun eh. Nandun na sila. So we can share that information with them and perhaps to promote disaster preparedness and other disaster cooperations. Kasunod ito, inimbitahan ni Loizaga ang mga kapwa former PBA stars at mga private groups na makiisa sa kanilang paliga.
sa kalooban ng isang manlalaro, naghahanap talaga din siya ng paraan para makatulong sa mga ibang komunidad or something that they can give back to the fans that have been following them for a long time. No? And this might be an opportunity. So, non-government organizations, open din kami. We're willing to talk to them. Because at the end of the day, what we want to achieve na is to make sure that this information campaign on how to prepare for a disaster really gets to the public. Sa Marso ng susunod na taon, itinakda ang opening ng inaugural Pilipinas Legends Cup. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, bagamat mahigpit pa rin binabantayan ng mga doktor sa intensive care unit ng Medical City, patuloy naman sa pagpapakita ng positibong senyales si PBA legend Samboy Lim. Base sa ulat, nagawa pang pisilin ni Lim ang kamay ng kanyang ate na galing sa biyahe mula sa Pennsylvania sa Amerika. Si Maria Lim Mukland ay dumating sa bansa noong isang araw para dalawin ang nakababatang kapatid na si Samboy na sinasabing inatake di umano sa puso habang nagpapartisipa sa isang exhibition game sa Pasig City noong Biyernes. Sa ngayon ay mariing itinanggi ng mga doktor ang ulat na brain dead na di umano ang tinaguriang The Skywalker ng PBA. Pagaling kaagad, sabi nga nila, laban Samboy. Punta naman po tayo sa international sports scene sa basketball. Pinatahimik ng Los Angeles Lakers ang home crowd sa Palace of Auburn Hills sa Detroit, Michigan. Ito'y matapos sa ibalandra nila sa 9-game losing skid ang Detroit Pistons, 106-96 kanina. Nag-struggle sa first half, nagbaon si star guard Kobe Bryant ng 12 magkakasunod na puntos sa third period upang tuluyang ilayo sa peligro ang Lakers. Pero si center Jordan Hill ang tunay po na kuminang para sa Lakers sa kanyang double-double performance na 22 points at 13 rebounds. Si forward Josh Smith naman ang namuno sa atake ng Pistons sa kanyang total output na 18 markers at 10 boards. Ang susunod po na makakatapat ng Lakers ay ang Washington Wizards at yan po ay mangyayari bukas. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Kinastigo ng National Basketball Association or NBA si Denver Nuggets swingman Aaron Aflalo. $15,000 na multa ang ipinataw ng liga sa 6'5" dribbler dahil sa hard foul na nakumit niya kay Utah Jazz shooting guard Alec Burks kahapon. Nagda-drive to the basket si Burks sa fourth quarter ng laro nang aksidente siyang tamaan sa ulo ni Aflalo. Dahil dito, natawagan ng flagrant foul penalty 2 si Aflalo at na-eject siya sa laro. Sa football, patuloy ang impresibong performance ng Manchester United Red Devils sa Premier League. Kanina ay dinumina ng Louis van Gaal side ang visitors na Stoke City 2-1 upang palawigin sa 4 matches ang kanilang winning streak. Unang umiscore sa laban si Manchester United midfielder Marouane Fellaini sa 21st minute bago nagbaon ng equalizer para sa Stoke City si defender Steven Nsonsi sa 39th minute. Muling hinawakan ng Red Devils ang liderato sa pamamagitan ng pag-convert ng penalty kick ni midfielder Juan Mata sa 59th minute. Dahil sa panalo, nanatili sa ika-4 na pwesto sa Premier League standings ang Manchester United sa kanilang nalilikom na 25 points. Sa tennis, muling hahataw sa WTA Tour si former 37th rank Yvonne Musburger. Nagretiro noong Agosto, nagdesisyon ng 31-year-old Austrian netter na magsagawa ng farewell sa season opening Grand Slam event na Australian Open sa susunod na buwan, kung saan una siyang nagpartisipa noong 2006. Una at huling kumulekta ng career WTA singles title si Musburger sa kanyang home tournament na Gastein Ladies noong isang taon bago siya nakarating sa third round ng Australian Open noong Enero. At sa cycling, biglang nagbago ang plano ni 2013 Tour de France winner Chris Froome para sa papasok na cycling season. Kung noong una ay kinonsidera ng 29-year-old British rider na mag-focus sa Giro de Italia at Spanish Vuelta, ngayon naman ay binabaling niya ang atensyon sa pagtugis sa kanyang ikalawang titulo sa Tour de France sa susunod na taon. Ito'y kahit pa nadagdagan ang mga mountain top finishes at nabawasan ang time trial races na inilatag na ruta para sa
pinakaprestihiyosong multi-stage biathlon sa buong planeta. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. At unang dalawang sakit-sit pa lamang po yan ang mga sports update na aming ihahatid sa inyo. Siyempre, susunod na inyong text, email, Facebook, Twitter messages at siyempre ang inyong mga tawag sa pagbabalik ng PTV Sports. Dapat naliligo. Kaya ako, Brad. Okay, anyway. Wala si Arnie to Adlis eh. Okay. Kwentuhan po tayo, ha? Kami ni partner Dennis, ni paring Dennis, andito ngayon para makadaupang palad niyo po. At may mga tanong ko kayo tungkol sa sports. Sagana ang aming makakaya, sasagutin namin. Pag hindi, Sagutin namin. kukuha kami helpline. Siyempre, yung mga contact ni Snow, gusto nyo ng James Yap, Mark Agiwa, Nilaro Pure-Foods kayo, diba? Ricky Vargas. Ano ba second game? Ganon. Diba? Ano ba second game Ano yun? ba ngayon? May laro ngayon eh. Wait, by the way, I learned that maybe Rip Hamilton is watching the show. Yeah, hey Rip, Ask thank you so about- much for watching and for the chat a while ago. Alright, thank you Rip. Okay, sa mga magpapadala po naman sa amin, ganito po ang gagawin ninyo sa Facebook. All you have to do is send us a message via Facebook, PTV4 Sports, twitter.com/PTV4Sports. At syempre sa ating pong email, ptvsports@mail.ptv.ph. At syempre ang ating pong cellphone number, pwede po kayong tumawag mga kaibigan kung gusto po ninyong rekta na marinigan yung mga boses at kayo na mismo magtanong. May number ka na? Pagka po Globe, 0906-361-6972. 0906-361-6972 ang aming... Ako sa Smart. Saan? Sun, 0943-530-7883. Pero yung Sun tsaka yung Smart lately, lagi wala signal. Gulo mo, kanina sabi ko, malakas. Naglolo ko. Okay, anyway. Ito na yung mga cellphone natin, Brad. Ano, tawag muna ba o basa muna tayo? Naka-ready? Teka lang. Ano ba gusto mo? Tawag muna o basa? Ay, nagre-ring na eh. Cellphone mode ni, airplane mode ni Kuya Ruben. Tama-tama to. Maganda pagkakataon to. Kasi hindi nagre-ring. Ito nagre-ring, Brad. Yung sa natin. Ito, Brad. Ikaw na magbasa. Sige. Si Texter 4653. Okay, totoo po. Basahin mo. Basahin mo. Sinimulan mo na. Ganda na laro ni Terence Romeo. Basahin mo, Brad. Isa lang. Basahin mo. Sige na, para sa fans na nagtanong. Sige. Ito talaga. Ito, tanong talaga to ha. Okay. Kasi sabi niya, basahin ko. Ikaw ngayon ang sumagot. Ikaw ang sumagot. Okay. Napag-utusan lang ako mga kaibigan. Terence, usay na. Boss. Okay, totoo po ba nagkabalikan na sina Vice Ganda at Terence Romeo? Question mark. Binasa ko lang. Sagutin mo. Hindi, ako ang tanong ko dito kasi... Hindi, sagot. Hindi tanong. Hindi, ako kasi ang ano ko dito, ang sagot ko tsaka tanong, una inamin na ba nung dalawa? Diba? Sila ba? Oo, sila ba? Paano magkakabalikan kung hindi naging sila? Dininay nga, anong nangyari yun? Di ba dininay nga ni Terence na hindi niya jowa, tsaka yung tatay ni Terence. Nagalit. Oo, hindi nagalit. Umiyak si Vice Ganda, Brad. Hindi si tatay. Oo, nagalit yung tatay. Tapos umiyak na yung anak ko, binabantayan ko yan. Oo. Hindi ako basketball. Magaling sa opensa yan, pero binabantayan ko yan. Tsaka hindi ako pabor sa mga ganong relasyon. Oo. Ngayon, ang tanong doon, na nagalit sa'yo si Vice. Ngayon, kung ang tanong doon, Vice, kung hindi kayo, bakit ka umiyak? Di ba? Hindi ko naisip yun. Naisip mo ba yun? Hindi, di ba? Hindi, baka naman na. Ayaw nga niya dahil hindi naman kami. Hindi, ikaw. Chismis kami. O ikaw, Brad, kunyari, i-deny ka ni... Sino mama? O kunyari... Para tayo, Dahu. Kunyari, i-deny ka ni Queenie, ni Maring Queenie. Hindi ko naman naging boyfriend yan. Masasaktan ka ba? Pero naging girlfriend mo. Kung hindi kayo naging girlfriend. Kung hindi, kunyari, kayo ni Meg. Hindi naman naging kayo. Hindi. Ayos lang. Kita mo. Okay, ito na. Hindi, pero ako, syempre, kung... Ayaw mo kong tigilan eh. Kunyari, i-deny ka, kunyari ni Queenie, tapos hindi naman kayo naging kayo, masasaktan ka ba? Yung asawa ko, hindi ako di-deny. Hindi, kunyari kayo ni... Ako na lang, kunyari kami ni Nicole. Dininay ni ako ni Nicole na naging kami. Hindi naman talaga namin... Ito nga maganda, yung isang punto rin naman na hindi naging kayo ni Nicole. Pero pinag-chismis kayo. Masakit din yun. Hindi naman kayo. Masakit yung chismis ka. Pero i-deny na namin yun. Outright. Diba? Tapos ngayon, kung ang nangyari, dininay ako ni Nicole, hindi naman kami naging kami ni Snow. Hindi naman talaga kami naging kami. Di matutuwa pa ako. Diba? Di ba? Huwag mag-deny. Diba? Don't tell a lie.
Pero Brad, meron ako nabalitaan. Ibang balita naman to, Brad. Yung may ano daw, yung sa artista, galit na galit yung mga kapwa niya artista. Ha? Doon sa... Teka, ba't napunta sa sa boyfriend. artista? Sa boyfriend ng artista. Boyfriend ng artista na ano, player? Oo, hindi ko alam kung player. Basta ganun. Ano daw, 35,000 daw kada kita, Brad. Ang hinihingi? Oo. Kada, magkita tayo. Oo, 35. Ani? Oo, 35,000 din. Kailangan ko kasi yung gasolina mahal. Kaya ganun. Oo. May laro ako, walang ganun. Si Joanne Elaine Romero. Ano yan? Hi, Idol Snow. Pasabi naman kay Ginebra L. Tenorio na saludo kami sa ginawa niya laro kagabi. I also want to say hi to Chris Ellis. Hi. Hello din sa Joa Bells ko na si Raymond Honrado. Love you, D. Thanks, Idol Snow. Oh, yan. Ang sweet naman ni Joanne Romero. Kung ikaw, Joanne, i-deny ni Raymond Honrado, ano mo sisipin? Sakit yun. Oo, ano, basa pa Hindi, o tawag? pinakamasakit talaga sa relasyon yung i-deny ka, di ba? Okay, bukas na po yung Globe Line namin, 0906-361-6972. Ito na, Brad, ang ating first caller is on the line. Hello? Oy, babae. Sino to? Si Michael po, yung tumatawag. Ay, si Michael. Giginto. Taga saan ka, Idol? Giginto, Bulacan. Giginto. Brad, ang galing mo dumayal. Siyempre. Na-amaze ako. Magaling ka ba dumayal? Kaya mo kami idayal lagi? Ha? Kaya mo idayal kami lagi? Oo, lagi niya tayo. O sige, ganito gawin mo. Drop mo nga ngayon, tapos dahil mo kami ulit. Tignan natin ko. Baka mo wala. Ano? Magaling sa magot. Okay. Oh, Michael, sino tatanungin mo? Ako, si Kuya Dennis. Si Idol Dennis. Oh, yan. Sige, Michael. Ay! Naputol. Napindot ko na naman, Brad. Napindot ko. Sorry, Mike. Tawag ka na lang ulit. Tawagan mo kaya? Magaling ka naman dumayal eh. Tawagan natin si Michael. Wala. Sige, kawawa naman eh, no? Teka lang. Ayan. Ito. Ay, may dumayal ni. Oh, ito na. Iba na ako. Ibang caller na to. Oh, ayan. Okay. Hello, good evening. Hello, magandang gabi. Yes, sino po sila? Si Jude Sumigin po. Jude. 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 Hey, Jude. Opo. Hey, Jude. Taga saan ka? Ayos, Jude. Angono Rizal. Angono Rizal. Ay, ikaw yung kinantahan ko nun, di ba? Yes po. Ayan, Ba't ang galing yung mga magsidayal, ha? Sige, Jude, anong may paglilingkod namin sa'yo? Anong tanong mo? Anong opinion mo? Regarding lang mga legends. Legends, okay. Ano yung legend? Yung mga bagong top 40. Okay, bagong top 40. Ano yun? Dapat siguro, pwede bang magbanggit na pangalan ako sino yung pwedeng wala? O, sige. Sige. Dapat si Kirby wala ron. Dapat wala si Kirby. Bakit? Okay. Unang-una, parang wala siyang MVP sa conference, tama? Hindi. Conference MVP ang alam ko meron. Pero yung season MVP, yun yung pinakamabigat. Tama? Jude? Jude? Oo, Jude. Hello po? Jude, sige, go ahead, Jude. Dapat yun si Nelson talaga dapat nando doon. Dapat si Nelson, okay. Ba't napanood mo ba yung himutok ni Nelson Asaytono kanina? Opo. Uy, mabigat yung sinabi ni Nelson, ha? Alam, narinig mo kanina yung sinabi ni Nelson? Ano sinabi? Isang beses lang akong umasa na MVP, yung kay Ato Agustin. Dapat ako yun, eh. Mabigat ko. Bigat. Dapat hindi rin siya yun. Sa'yo naman dapat hindi. Okay. Okay. O, sige. Dapat talaga yun. Okay. Ito, pan ka ng Ginebra, no? Opo. Sabi ko na, Brad, eh. Sabi ko na, eh. O, sige. May tanong pa? Ano pa, pre? Saka, pwede pong pabati na lang. O, sige. Si Boss Dennis. Boss Dennis. Ay, ako. Pabati po yung Makahito family. Makahito family. Opo. Okay. Sige, kumusta mo kami sa mga Makadalag family, ha? At saka mga dalagang Magkainak bukid. din po nila yan. At saka mga Makabangus. No? Ang tanong ako sa'yo, ba't ang dalagang bukid dumadami? Oo. Puro dalaga. No? Di ba? Oo. Okay, salamat ha. Bakit ang hito? Bakit ang hito? Tinawag na hito, wala na mahita. Dumadami na sila. Oo, di ba? Baka yung hito at saka yung dalagang bukid. Hindi, yung hito, kaya nanganganak yan, asawa nila dalag. Oo, di ba? Pabati po yung mag-ina ko, boss. Mag-ina mo, batiin mo na rin. Ayan. Ikaw naman po, Boss Snow. Pabati po si Dindin. Dindin. Dindin po, Dindin. Dindin. Opo. Okay. Saka po si Chelu.
Chelum. Ayan. Apo, asawa ko po. Asawa mo, dalawa. Dindin tsaka Chelum. Mga asawa mo. lang. Oh, ha? Si Chelum Anak ko lang. po yung si Dindin. Anak mo si Dindin. Okay. O, sige. Dindin at saka Chelum. Ayan, nag-flying kiss pa ako, pre. No? O, sige. Kunin mo kaming ninong ni Dennis, ha? Kay Chelum, ha? Ay, kay Dindin, ha? No? Malaki na po. Ay, boy, malaki na pala, eh. O, di sa kumpil. O, sa kumpil na lang, ha? No? Apo. Taga saan ka ba? Teka muna, Sa Kasal, mamaya, pwede ka sa taga Kasal. Davao to, pre. Taga saan ka? Angono. Angono po. Ang ano, malapit-lapit lang. Okay, salamat, pre. Ang lugar na mga Ano ba? Angono, Angono. Oo, Angono. Angono, alam ko eh, no? Pre, Apo, apo. ano ba ang basa sa lugar nyo? Angono o Angono? Ang ano po. Angono. So, yun. Nakakatawa nga yung Rizal Brad, kompleto dyan eh. Oh, di ba? Kainta. Kain tayo. Kainta. Oo. Tapos ang ulam, Ano ulam? binangonan. Binangonan. Oh, di ba? Binagoongan. Pagkatapos mo kainin yung binangonan, taytay. Taytay. Okay? Sige. Ito na, di ba tayo sa... Ba't pag segment sa to, saya mo? Di ba tayo sa ano? Ang daming energy. Sa Sun Cellular natin. O, pre, taytay. Taytay. Low. Yo. Nagre-ring na. Ayan, ito. Hindi ba naka-loudspeaker? Low. Pero ko, sino sila? Pare, mahina yung boses mo. Hindi naman, boss. Mahina. Ano mo kaya? Ilapit mo pa ng konti yung iyong boses, pare. No. Ayan, mahina eh. Pero sige, sino ere? Ha? No. Mahina yung boses niya. Medyo No, mahina. boss, Nadidinig kita kaya lang manipis eh. Parang daga. Oo nga, teka lang ha. No. O sige pre, ano yung tanong mo? Sino to? Si Ed. Ano? Na Santa Maria, Bulacan. O, taga Santa Maria, Bulacan to, Brad. Taga din yung tito ko, yung Grace of Chicayna. Sa tito ko yun. Ano? Minibus, pupunta dyan. Ano? Basto, may trade ba sa Ginebra? May trade sa Ginebra, sa ngayon wala pa. Lalo na maganda yung nilaro nila last time. Ano na balita kay, Ish? Okay? Si Boss Samboy. Samboy, ando doon pa din, nakasidate siya. Ano ba si date? Kalmado. Pinakalma. Pero pinakalma. Kasi, medyo syempre hindi maganda yung lagay, Bray. Inatake, di ba? Lahat naman na nababalitaan mo pag inatake. Syempre, hindi mo sasabing nauuwi sa ganon, sa ayaw natin. Pero madalas may mga nakakaligtas din, Brad. Di ba? Ba't po sabi na balita, brain dead daw po? Hindi totoo yung brain dead siya, pre. May brain activity. May brain activity. Nahawakan nga niya yung kamay ni Maria Falkland eh. Yung ate niya. Oo. Pero ang balita, di umano, dead on arrival na revive. May mga gano'n naman na kaso eh, di ba? Oo. Okay? Ano po standing ng Cleveland? Cleveland, ang standing ng Cleveland, nadidinig ba tayo? Nadidinig ba siya? Direct? Kasi medyo medyo... Parang 8-7 ata sila. Mahina eh. Oo. Teka, check natin. Ang Cleveland... 7th place. Yung huling check ko, 8-7. Pero nag-struggle sila eh, no? Hindi pa kasi sila nagpipick, Brad eh. Tingin mo? Sandali, tine-check ni Kuya Dennis, ha? Para, ang tawag dito eh, para masagot ka, ha? Kasi hindi namin kabisado masyado eh, no? Masyado na kaming magaling para kabisaduhin lahat, pre. Habang hinahanap niya, bumati ka na muna dahil mamaya alam ko, iirit ka ng bati. Alam ko, ano? Babati sa mga taga Santa Clara. Baklaran. Santa Clara, Santa Maria, Bulacan. Santa Clara. Okay. Okay. Taga dyan ka ba? Victoria family. Marami ba nanonood ng PTV Sports dyan sa Santa Clara? Napakadami, kaya laki-laki dito. Ganun ba? O, sige, pupunta ako minsan dyan, ha? Taga dyan yung tito ko, eh. Diyan sa may palengke, yung CP Pineda. Ano mo yun? Pineda? Pineda. Alam ko po yun. Pineda middle name ko, Brad, eh. Taga Okay. Lubao, Pampanga. Pag pesta nandito kayo. Pag pesta. Pag pesta, nagpupunta ako dyan. Laging pupunta dito yung mga PBA legends eh. Sa Monday, pupunta ako dyan, sa Chicayna, ha? Okay. O, sige, pre. Chicayna? Yung record ng Cleveland, 9-7. Number 5 sa Eastern Conference. May sasabihin ko yung Dennis mo. Pare ko, Cleveland, 9-7 ang kanilang record, number 5 sa Eastern Conference.
Thank you, boss. Okay, salamat din, boss. Nakakatawa tayo dito, ano? O sige po, o sige ma, papasok na kami, no? O, tulog ka muna, ha? No, okay. Bye-bye. Thank you, pre. Okay, minsan napapasarap po, pasensya na ko kayo, minsan napapasarap talaga kami ng kwentuhan sa ibang mga caller, eh. Yun, tulad dun, di ba? Malabo yung signal, pero... Gagawa ng ano. Ako naman, Raymond Wong Honrado. Basa tayo ng Facebook, ha? Gandang gabi, Poging Snow and Idol Snow, Poging Dennis. Ask ko lang po, pwede na i-trade si Ababu kasi po sayang po ang talent niya sa Ginebra at pwede bang i-trade si LA kay Lee, Castro o Baroka? Salamat po, pabati naman po kay Joanne, kay Japet, Ellis at sa buong team ng BGSM. Pwede ko po ba kayo invite sa wedding ko sa December 2015? Ingat po kayo at God bless. Nasa na po ngayon si Kirby? Si Kirby nandito na sa Pilipinas, nagpapagaling. Saan niya? December 2015, sige. Wag lang, abroad. Saan ka ba ikakasal, Rayman, ha? Invite mo lang kami, message mo kami, ha? Malabo yung trade na yun, Brad. Di ba? LA for Paul Lee. Tsaka yung pwedeng mangyaring matrade sa LA, depende yan, di ba? Kung gugustuhin ng management, di ba? Kasi na-trade naman niya before, di ba? From San Miguel, napunta ng Alaska, Ginebra. Tapos si Nerwin Rojas, sir, dapat may blind items portion po kayo. Sino? Sino? Ayon sa Bubuit. Happy. Wala ba blind item ngayon, Brad? Blind item ngayon. Ano magandang blind item? May blind item ako. Sige. May isang player, Brad. May laro sila the next day. Nag-i-ensayo. Sabi ng coach niya, hey, you better run. You better practice. Sabi na gano'n ng player. For what? We're winning tomorrow. Okay. If that player is sa player to? Player sa coach. Sabi ng coach, if that is your attitude, you better go home. Yeah, no problem. Nagpack up, Brad. Umuwi? Oo, umuwi. Maloko, no? Talo sila kinabukasan. Okay. Si Mabel Villena, Danny Seagal deserves to be in the 40 greatest players. Kalokohan ang nangyayari. Arnie Tuwadles ako. Basahin mo ito, pre. Ikaw magbasa niyan muna. Sige. Ako yung first line, ikaw yung second line, ha? No, okay. Danny Seagal deserves to be in the 40 greatest players. Okay. Okay, next. Basa. Ikaw na. Ikaw na. Basa na, ikaw. Sige. Yung nangyari sa PBA. Kalokohan daw. Yung ang 1999, dapat Rookie of the Year MVP siya eh. Sino yun? Si Danny Seagal. Politika lang. Arnie Tuwadles ako, Brad. First rookie na pumasok na Mythical 5. Almost every team na pag-champion niya na major part starting 5 yung mga nag-champion siya. Shell, Presto, Great Taste, Toyota. Ginebra ba to? Ginebra yan. Kaya sandali lang. Kay Jaworski. Tapos nag-Alaska rin yan. Tapos sa Ginebra, nag-Alaska. Alam ko kasi, fan ako nun ng Presto. So, nung nasa Presto siya, tuntua ako. Galing ng team namin. Nung napunta sa Shell, takot na takot ako sa Shell. So, kasama niya pa yung kapatid niya, si Calvin nun, eh. Calvin Tuwadles. Mga layup no, mga pag-ganon, no? Si Calvin. Gusto ko yung mga ganun. Parang, siya yung finger roll. Bago pa man gumalaw yung mga kilos na ganun turn around, jumper, etc. Layup ni Jolas, ginagawa na ni Calvin. Tsaka yung mga finger roll, maganda ron, yung mga ganun, no? Baseline, ganun si Raymond, pre, San Pablo, Laguna raw. Ayan. Pwede yan. Ay, kababayan mo si Noli. Taga dyan si Noli. Si Boss Eddie Alinea, taga San Pablo. Sila rin, sina Russell Alinea. Alinea? Taga ba si Russell? Taga San Pablo rin. Si Norwin Rojas, Boss No, doon ako namimili sa Pineda sa bayan ng Santa Maria. Kamukha mo yung anak niya, semi-kalbo. Pinsa ko ngayon, si Rainier. Okay? Norwin Rojas. Pakuha tayo ng caller. Sa Globo kami kukuha ng caller, ha? Okay. Malubabat. Next. Ito. May caller tayo. Ito na siguro si tumawag. Sino to? Si Ronald, sa Apalit. Ronald, Apalit. Okay, yes, Ronald. Ano? Ang tagal tumawag. Buti nakatiyempo ko. 2 phone yung gamit ko. Isang sun, isang globe. Galing mo, pre. Alam mo, nakakatuwa nga. Nagpa-participate kayo, no? Anyway, salamat. Sino ulit itong kausap ko? Si Ronald Cunanan. Ronald. Okay, Ronald Cunanan. Okay, Ronald, anong tanong natin? Barangay Ginebra, wala bang trade? Wala pang trade. Kasi medyo yung mga laro nila parang wala sila sistema, yung mga nakaraan, nagtatala sila. Pero ito, may sinasabi sa'yo yung Kuya Dennis mo. May trade, pinagpalit na yung yung necktie sa t-shirt. Ang ganda ng t-shirt ni Idol Snow.
Pwede pa Harbor. Yung t-shirt mo, ganda. Sige. Asa ka ba ngayon? O, punta ka dito, kunin mo. Nasa bahay. Hindi, hintayin mo sa Pasko, magpaparapol kami. No, mga t-shirt. Sige pa. Ha? No. Sige, pwede pa ba? O, sige na, go. Okay, binakabati ko yung lahat ng palit, mga barangay rebel fans. Okay. Salamat sa idol, ha. Thank you. Si yung anak ko, si J. Mark Brad, nag-text, oh. Anak ni Kuya Empel to, Pineda. Oh, nanonood. Diyan sa may San Pedro, Laguna. Nagkaratalain namin. Happy viewing. Dito. Best friend, may makukuhanan ka ba ng ticket for Sunday's game? Ha. Ako po, good luck. Dalawa. Love you. Good luck. Ano yun, Rain or shine, Ginebra, Brad. Hello, good evening. Hello. Yes, sino sila? Si Dennis to, idol. Sino? Si Dennis. Dennis? Okay, Baliwag. Tokayo. Dennis ng Baliwag. Tokayo, Sige, ano tanong mo, Dennis? Isang tatlong question lang. Tatlong question lang. Okay, sige. Isa-isa. Number 1. Kung Ginebra ka ba, medyo may naiingit ka ba sa Sandayo kasi ang lakas ng sentro nila sa pagkaanang yung sentro nung Ginebra sa Slaughter, parang marami yan. So may pag-asang mag-improve naman. Ano yun? Kung Ginebra ka? May ingit ka ba sa San Miguel kasi dominante ni Bacardo yung San Miguel, hindi katulad ni Slaughter. Medyo mababa yung laro niya para po kay Bacardo. So, anong tanong mo, partner? Kung Ginebra ka ako, idol, kung pwede ko maingit sa San Miguel kasi may Bacardo silang gano'n. Alam, makikipag-trade sa San Miguel? Hindi, yung halimbawa, idol, yung maingit lang. Maiinggit? Ako sa totoo lang, kung may Slaughter na ako, hindi eh. Problema sa Ginebra, wing. Oo, kasi ano naman si Slaughter kasi, sinasabi kasi partner ni Tokayon Dennis na malamya. Actually, deceiving yun eh. Kala mo lang malamya si Slaughter. May mga galaw, may footwork, Brad. Oo, tsaka may shooting. Nung bagsak yung laro ng Ginebra, siya lang ang silver lining. Oo. Ano lang, Dennis, kung titignan mo kasi, parang, yun nga, parang akala mo malambot. Oo. Tsaka kailangan ng triangle yun, Brad. Okay, dalawa pa, Dennis. Pero idol, may pag-asa pang bumilis pa siya. Mag-improve pa yung laro niya na. Yung sa improvement ng laro, may pag-asa pa yan. Bata pa si Greg eh. Di ba? Pero yung sa bilis, hindi mo naman, kasi for a big man, kumbaga big man ka, nandun ka lang sa paint, yung gagalaw mo lang naman doon, limitado eh. Hindi mo talaga kailangan, syempre, basic yung speed, pero sa laki mo, di ba, sa tingin ko, timing na lang ang kailangan mo dyan, tsaka yung shooting, di ba? Oo. Saka chemistry na lang, idol. Yun. Idol, yung dalawa na idol, yung may pag-ano magpa-drop si Tautuan at si Odjogon sa daily. Yan. Tautuan tsaka si Odjogon? Si Ola, hindi. Wala yun. Si Ola Jogon, hindi pwede, Brad, kasi foreign student. Nigerian ba siya? Marunong lang siya magtagalog. Si Tautuan next year, naglalaro na siya ngayon sa Cagayan Valley Rising Suns. If ever, ang pinakamalapit niya sa PBA, kung sakali, pwede siya mag-i-import. Idol, ito na lang yung pinakamamagat kasi minsan nakikipagtalo ko sa mga kaibigan ko eh. Kasi tuwing maglalaban do yung sister company Padalas doon, nagbibigayan. Bigayan. Parating pa ng Game 7. Ano mo ba dapat kung sabihin ko? Okay, hindi, ganito tanong ko sa'yo. Saan ka ba nagtatrabaho? Idol, nasa Macdo lang ako, sa gano'n. Saan ka? Macdo? Sa crew, Macdo. Ngayon, kayo naglalaro kayo ng basketball? Dito, minsan po, mga barkada dito, sa labas. Kayo, barkada. Limahan. Limahan. Pagka ganun, di ba, kahit kayo limahan, di ba, medyo pag naglalaro ka, hindi mo naisip na pagbigyan muna natin yung kabila kasi kawawa naman, puro talo. Di ba? Kahit yung mga inter-barangay, yung mga inter-company, pag naglaro-laro na yan, kumbaga, ang bigayan ng galing, hindi yung bigayan ng laro. Di ba? Idol, ginawa ko lang kasi yung opinion niya, ang totoo po niya na idol, binigyan na rin po ako ng payo ni Boss Danny Espiritu. Ano sabi niya? Kasi ang sinample po niya sa akin, kasi kapag maglalaban tayo, may mga kanya-kanya tayong bonus. Oo. At kung ipatatalo namin yung game, sayang yung bonus. bigyan niya rin kami ng
bonus. Ganun po yung sinabi niya sa akin. Ayun. Yun na Alam mo maganda ba rin. yun? Oo. Oo, talaga, Dennis. Okay. Basta talaga, Dennis. Magulo ka usap. Sige, Dennis. O, ikaw na rito. Lalaglag ko to eh. Sige. Oh, Dennis, okay na ha? Nakatatlo ka na. Okay, lipat tayo dito sa Facebook po tayo, tas Globe line tayo ha. Si Rodel Tagua, Good PM Idol Dennis. Ask ko lang po kayo, anong stats ni Ryan Gregorio? Status ni Ryan Gregorio, wala na ba siya sa Pangilinan franchise o i-ready na lang siya sa Gilas as coach? Pakibati naman po kami dito sa Bulacan, San Jose del Monte. Pati po ang tatay ko na si Aris Tagua at ang buong family ng Tagua. Yun. Si Ryan Gregorio, nasa MVP group pa rin. Meralco. Oo, pero as... Alternate governor. At saka vice president siya ng... Sa youth and sports program. ng Meralco. Vice President ng Meralco Youth and Sports Program. Pero may mga nagsasabing gusto pa rin, may chance na mag-coach. Hindi, na-line up siya sa Gilas, Brad eh. Pero sinabi sa akin ng kaibigan ko, hi Tito Martin, tsaka si Tita Lucy. Hindi sila nagsabi sa akin. Si Martin na taga, Tatay nila. Si Tita. Hindi, binati ko lang. Na si Ryan po, right after na lumabas, no, na siya po kandidato para sa Gilas coach, hi Tita Lucille, no? Pina-pull out niya the next day yung pangalan niya, Brad. So it turns out, na naiiwan po ngayon, si Tab Baldwin na lang. Ayan ha. Jong Wichiga, wala? Hindi. Kasi siya nagko-coach siya Nagko-coach siya may present coach. Ay, may tumatalong kuryente dito ko. Sakit. Okay, ano na? Bye-bye na. Pwede ba isang caller lang, Globe? Isang caller lang, ha? Total, meron pa naman tayong 1 minuto. Hello, pre, siningit kita. Dapat tapos na show. Idol. Ano? Idol, ako yung nagabi, si LA. LA, ano LA? Ano, may pagsasabay yung Pacquiao may weather? Okay, si Dennis. Wala yan. Nagpapaniwala kayo. Hindi, anong problema, Dennis? Anong problema? Anong problema? Si Mayweather kasi, feeling ko, gusto niya muna makasiguro na yung 49 wins ni Rocky Marciano. Mabura niya. Di ba, ano na siya ngayon? 47? So, meron pa siyang 2 laban para tumabla. Di ba? Pagkatapos doon, yun na siguro. Pero, wala talaga. Hindi, yung record naman ni Marciano, Brad, talagang nagtapos siya, 49-0. Kung mag-50-0 siya, tapos mag-retire. Yun. Di labanan niya si Bobby Pacquiao. Diba? Si Rocky Marciano kasi, nakakasindi. Kilala mo ba si Rocky Marciano, Brad? Oo naman. Yan yung host ng Showtime, Brad. Anak ni Vilma, tsaka ni Edu, ha? Edu Marciano. Di ba? Diba? Medyo tagilid ka rin, bro. Okay na yung ganito eh. Sige. Di mo kalala si Edu Marciano, okay? Malago. Sige na, pre. Salamat, LA, ha? No? Idol, tayo isa pa. Okay, sige. Tanong mo na, dali. May pag-asa ba kung sakali Pacquiao Maidana naman? Hindi siguro sasakyan ni Manny yun, Brad. Tira-tira na ni Mayweather eh. Ang pinupush talaga ni Bob Arum sa ngayon, kung wala yung Mayweather, yung si Jesse Vargas. Si Jesse Vargas. Okay? Sige, Idol. Salamat. Okay, thank you, Brad. LA. Okay, thank you, LA. Okay, magpapaalam na po kami. Overtime na kami, Dennis, mga Okay, sponsors. syempre maraming salamat kay Josel de Guzman ng Globe, Mr. Ronald Dulatre. Napakahusay na tao. Syempre sa aking wife Queenie, I love you, Prince Ian, Pinsowi, Ate Joy, Ate Brenda, Mami G, Daddy Dan, Mama Lau, at saka kay Mami Bes at kay Amis Tumang ng Amazing Playground. Maraming salamat. Ako po, salamat sa Barako Bull Energy. Thank you po sa inyo. At thank you sa Globe Telecom, Mr. Josel de Guzman. Salamat po, Boss Josel. At Josel Dosi ng Ever Bilena at saka ng Blackwater Elite. Kasama na siyempre si Miss Kitesi, Miss Denisi, Mr. Siliman C, Mike Lim, Wilbert Loa, Johnson Martinez, Patrick Aquino at Boss Rudio at Mr. Jerry Cheng ng Hukap at saka ng Macbeth. At salamat din po sa Francis M. Clothing Company, Mr. Itoy Villahin and Willie Velasquez. Salamat po sa inyo. And thank you sa Senskin Institute, Doc MJ Torres. At salamat din po sa Smart Communications, Mr. Patrick Gregorio, Epo Kimpo, Ricky Vargas at Boss Manny V. Pangilinan. At Actual Physics, si Mr. Will Ortiz, Philip Golo, Willa Rosa, Jacob Malapas at Arvin Roa. Winston Navarro, Mindanao Avenue Extension. Yung mga formal attire natin. Ako po ang inyong lingkod, Snow Badwa. Ako naman si Dennis Principe. Amazing Playground, Amis Tumang. Salamat po sa inyo. Sports Radio, kalas na tayo. Stand by for the news break.